Joshua chapter 24, verses 14 and 15. Sa Tagalog po ay Josue, Kabanata 24, talata 14 hanggang 15. Sa pagbasa po ng salita ng ating Panginoon, magsitayo po tayong lahat, mga kapatid. At pagkatapos po ng pagbasa, tayo po ay mananalangin. Now, therefore, fear the Lord and serve Him in sincerity and truth, and put away the gods which your fathers served beyond the river and in Egypt, and serve the Lord. If it is disagreeable in your sight to serve the Lord, choose for yourselves today whom you will serve, whether the gods which your fathers served, which were beyond the river, or the gods of the Amorites in whose land you are living. But as for me and my house, we will serve the Lord. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, marami pong salamat sa umagang ito. Pasalamat po kami sa kapahayagan po na aming maririnig. At patuloy na itago po ninyo sa likod ng inyong kabanalan ang inyong pong mensahero. Bagay na patuloy na magtataas sa iyo ang aming pong mapapakinggan at sa aming pong application, Panginoon, ng inyong pong salita. Patubayan po ninyo, O Diyos, ang bawat isa sa amin, sa tulong po ng Santong Espiritu, siya ang patuloy po na mag-illuminate sa aming pong mga isipan. Patuloy po kaming lumalapit na mayroon pong kapakumbabaan, pagpapailalim sa iyo, Panginoon, sa inyong pong authority, sa inyong pong kapangyarihan, sa inyong pong kapahayagan na ibibigay, Panginoon, sa bawat isa. Sa inyong pong kapulihan, sa pangalan po ng inyong anak na si Jesus. Amen. Makakaupo na po tayo, mga kapatid. So, maliwanag po dito sa ating passage, ang sinabi po dito that si Joshua po, so ito po yung kanyang farewell address. And before po niya sinabi dito sa passage na choose for yourselves today whom you will serve, is kanya munang isinalaysay sa mga Israelita kung paano po na sila ay pinreserve ng Diyos, kung paano po na sila ay iningatan po ng Panginoon, kung paano sila po ay pinapagtagumpayan ng Diyos sa kanilang laban. So, maalala natin yung kanilang conquest doon sa Promised Land. Ano po, ay mababasa po natin dito po sa aklat ng Joshua. So, ito po yung sitwasyon na ang mga Israelites ay nandoon yung kanilang trust sa Diyos. Although, kung makikita naman natin doon sa latter part na talagang nandun pa rin yung kanilang katigasan ng ulo, yung kanilang sinfulness, immorality, hindi sila tahasang sumunod. So, publicly, talagang pinakita nila na sila ay disobedient people sa kalaunan. But dito po sa Joshua, makikita po natin that all the days of Joshua, nandun po yung submission ng mga Israelita sa commandments ng ating Panginoon. Sa commandments na kung saan ibinigay ng Panginoon sa kanila upang ipahayag ng Panginoon kung sino siya, that God is one God. In Deuteronomy chapter 6, mababasa po natin. So that is what we call the Shema, the confession of Jewish faith, or Jewish confession of faith that God is one, the Lord is one. So makikita natin yung significance na ang Diyos ng Israel ay natatanging Diyos para sa mga Diyosan ng mga Amoreo, sa mga Diyosan ng mga Heteo, sa Diyosan ng mga Hebuseo, di ba? Nabanggit mo yan, the Perizzites, the Jebusites, the Hivites. So yan po yung dinistinguish ko doon sa aklat po ng Deuteronomy. And ito po ang naging paalala po sa mga Israelita kung sino ba ang Panginoon na nasa likod ng kanilang paglalakbay. Kung sino po ang Panginoon na nasa likod ng kanilang katagumpayan. Kaya nasabi po dito ni Joshua, now therefore fear the Lord and serve Him in sincerity and truth. So before that, pinaalala nga po ni Joshua kung paano po ang Israel ay nagpatuloy mula po sa panahon ni Abraham, mula sa panahon po ni Isaac, ni Jacob, ni Joseph, hanggang sa panahon po ni Moses. So kung paano po na hinati po sa pamamagitan ng tungkod
ang Dagat na Pula. Paano po na nagkaroon po ng kalakasan ang mga Israelites doon sa 40-year stay nila sa wilderness, na kung saan ang Diyos ay patuloy na nagpapaulan sa kanila ng pagkain, katulad ng mana and yung quail, ugo. So marami po ang makikita nating providence ng Panginoon na ibinigay po niya sa mga Israelites. But ang isang makikita po natin dyan, so the overarching truth here is yung approach po ni Joshua. Ang sabi po niya dito in verse 15, "If it is disagreeable in your sight to serve the Lord, choose for yourselves today whom you will serve, whether the gods which your fathers served, which were beyond the river, or the gods of the Amorites in whose land you are living. But as for me and my house." So, makikita natin dito si Joshua bilang isang ama. Makikita natin dito si Joshua bilang isang head of the family na concern niya hindi lang yung basic necessities ng kanyang pamilya, kundi yung spiritual. So yung spiritual necessities ng kanyang pamilya, sabi niya dito, "As for me and my house, we will serve the Lord." So para sa kanya, no matter what, success or failure, we will serve the Lord. So yun yung makikita po natin. And so ang title po ng ating message po ngayong umaga is Redefining Worship to Your Family. So redefining worship to your family. So sa farewell address ni Joshua, so ang edad na po dito ni Joshua is around 100 years old. So Joshua the son of Nun is calling his fellow nation in a fatherly way to serve the Lord bilang isang ama. Bilang siya po ang pinili ng Diyos bilang successor po ni Moises upang pamunahan po ang bansang Israel patungo sa buhay at totoong Diyos. So to serve the living and true God. And what undergirds Israel's victory from their enemies in conquering the land is the faithfulness of God. So yung katapatan ng Panginoon sa kanila, sa tipan, na meron po ang Diyos at ng bansang Israel. So isa sa mga covenant na is yung tinatawag nating Palestinian, kung saan ay ito'y tipan ng Panginoon ang lahat ng mga teritoryo ng mga Palestines or ng mga Philistines and the rest na nakatira po doon sa Promised Land ay kanilang makukubkob, kanilang masasakop. And here, nakikita natin that worship through Joshua permeates the entirety of the inner man. Not simply to say that let us worship the Lord. Hindi lang basta sinabi ni Joshua na sumamba tayo sa Panginoon. Kumbaga, bilang siya isang leader, bilang siya ay spokesman mula sa Panginoon, let us worship the Lord. That's all. No. Sabi dito, worship permeates the entirety of the inner man. Nakita ng mga Israelita kung sino ho si Joshua bilang man of God. Kaya meron siyang boldness na sabihin that as for me and my house, we will serve the Lord. Joshua left them with words that was spoken as if he was their father. And in our times, how shall we lead our family, especially sa mga ama, to the true and living God? So ito yung magsisilbing launching point po natin. Si Joshua. Sino ba si Joshua? So si Joshua, kung maalala po natin, isa siya sa mga espiya na pinili po ni Moises para magmanman doon sa Promised Land. And kasama sila dalawa actually ni Caleb, di ba? Joshua and Caleb. At doon sa 10 na nagsabi ng negatibo na hindi tayo magtatagumpay diyan doon sa 10. So ano nangyari sa kanila? Napahamak sila. But Joshua and Caleb, so sila ay nanatiling tapat sa Panginoon. So nagkaroon po ng blessing sa kanila. Kaya after that, si Moises ay matapos yung kanyang leadership, so dahil nga po siya ay nagkamali sa kanyang, so for an instance doon sa, remember in Numbers chapter 20, so nagkamali siya doon sa response na kung saan ay hinampas niya ng makadalawang beses yung bato na order ng Panginoon ay itapat lamang. At ang sabi doon ay, dahil dito, so ano ang consequence? Hindi ka na makatutuntong sa lupang ipinangako sa iyo, matatanaw mo na lamang ang lupain yun. So, kaya siya umakyat ito sa Mount Nebo at natanaw niya
yung lupain, pinangako ng Panginoon para sa kanyang bayan. Pero hindi na nga siya makakatulong doon. And Diyos ay umili ng successor sa kanya, at ito ay si Joshua. And then si Joshua, throughout ng kanyang pangunguna, leadership sa bansang Israel, makikita po natin yung kanyang katapatan sa Panginoon. Yung kanyang sensitivity sa bawat ipapagawa ng Panginoon sa kanya. Kung ito man ay isang malaking bayan, ano ang dapat nilang gawin? Kung ito man ay isang maliit na bayan, ano ang dapat nilang gawin? Remember, in the city of Jericho, so nandun yung kanilang talagang pagsunod sa Diyos, kaya nagtagumpay. So hindi dahil sa pagsunod kaya nagtagumpay, hindi sa Diyos. And even in the book, doon sa Joshua chapter 7, ang mga makikita naman natin doon is the fall of Ai, but before that, ay natalo sila just because of the sin of Achan. So ganun na lang kasensitibo si Joshua kung papaanong hindi sila nagtagumpay doon sa laban ng iyon, bagamat ito isang maliit na bayan. So doon sa mga aklat na yan, makikita po natin yung katapatan po ni Joshua. And on the latter part, makikita natin yung kanyang pahuling sabi. So actually, ito yung kanyang farewell address. So he died at the age of 110. At bago siya pumanaw, ito yung kanyang mga huling sinabi. Ang sabi niya dito is, "But as for me and my house, we will serve the Lord." So hindi lamang doon sa panahon na kanyang ginawa in the past, but until sa kanyang huling hininga, ito ang kanyang sinabi, "As for me and my house, we will serve the Lord." So how shall we lead, especially fathers, our family to the true and living God? So, we have to define then what is the true worship. Ano ba ang tunay na pagsamba sa Panginoon? Hindi yung attend lang tayo sa church every Sunday and this is worship. But, sa bahay ba, hindi ba natin ipapakita kung ano ba ang tamang pagsamba, kung ano ba ang tunay na pagsamba sa Diyos? That's why our first point here in verse 14, sabi niya, "Now therefore fear the Lord, and serve Him in sincerity and truth, and put away the gods which your fathers served beyond the river and in Egypt, and serve the Lord." Number one, show them true reverence. So maging modelo ang bawat ama sa kanyang pamilya pagdating sa tunay na pagkatakot sa Diyos. Show them true reverence. So, leading our family to holy fear is not only verbal but practical. We have to teach them how. Kailangan may pakita natin yung tamang pagkatakot sa Diyos. What is the know-how of fearing God? And here, makikita natin that fathers play a big role for the nurture of his family's spiritual growth. Nandun yung significance ng pagiging isang padre de pamilya pagdating sa espiritual na pangangailangan ng kanyang pamilya. Hindi ibig sabihin karga niya lahat o kargo niya lahat, kundi bilang siya ay pinagkatiwalaan ng Diyos. Siya ang head, na kung saan pinagkatiwalaan ng Panginoon, ito ang iyong responsibilidad. Ito ang iyong tungkuling dapat gampanan. So first, in submission. To show them true reverence, una, sa kung paano tayo nagpapailalim sa Diyos. Remember, in Deuteronomy chapter 6, ano po sabi doon? In verse 4, "Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your might. These words which I am commanding you today shall be on your heart." Papaano isapuso ang mga utos ng Diyos? Papaano isapuso ang mga batas na ipinagkatiwala ng Diyos? Kailangan maging modelo ang bawat isa, at higit sa lahat, sa isang pamilya, ang ama. "And you shall teach them diligently to your sons, and shall talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise up. You shall bind them as a sign on your hand, and they shall be as frontals on your forehead. You shall write them on the doorposts of your house and on your gates." So, bakit napakahalaga nito? Because bilang tao, madali tayong makalimot. Bilang tao, madali tayong madaling ma-divert yung ating mind sa mga bagay-bagay. But ang masaklap, madalas nating nakakalimutan yung higit na dapat ay ipakita natin o yung ating responsibility pagdating sa ating tahanan. So sabi dito, teach them.
Fathers must be models when it comes to submission to God's Word. So sabi dito, turuan natin, sabi dito, you shall teach them diligently and shall talk of them when you sit in your house. So we redeem the time to share the Word of God. Not necessarily na kailangan isang oras o kalahating oras nating turuan ang ating mga anak, or let's say, kung ito man ay mga maliliit pa, so meron na tayong initiative na gagawin. Let's say 5 minutes Bible reading and then prayer. So dito masusukat yung ating pagiging ama. At dito rin nakikita kung totoo talaga natin minamahal ang ating pamilya. Kung paano natin sinisik na ang mga mahal natin sa buhay, ang asawa natin, ang mga anak natin, ang mga kamag-anak natin, ay makakilala sa tunay at buhay na Diyos. So, fathers, have you said to your children about the fear of God, about the fear of the Lord? So, naisalisay na ba natin, kwento na ba natin sa ating mga anak o sa ating mga mahal sa buhay ang tungkol sa pagkatakot sa Panginoon? Kagaya po ng sabi dito ni Joshua, fear the Lord. Kung paano ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa inyo, kung paano ipinakita ng Diyos ang kanyang katapatan sa inyo, ang kanyang providence sa inyo, fear Him. Ecclesiastes chapter 12 verse 13, that is the last verse. Actually, sinabi po ni Habi Solomon, the conclusion of the matter is here, fear God and keep His commandments. That is the weightier matter. Fear God and keep His commandments. So, maging modelo po pagdating sa pagpapailalim sa Diyos. Have we presented to them how to fear God? Naipakita ba natin kung paano ang magkaroon ng pagkatakot sa Panginoon, ang pagiging masunurin sa Kanyang salita, ang pagiging modelo pagdating sa paglilingkod, ang pagiging modelo pagdating sa pamumuhay ng may kabanalan? So that's why show them through reverence. We must be models in showing awe and respect for God's holiness. So, fathers are responsible. Kapag ang isang anak ay gumagawa ng isang bagay na alam natin labag sa kabanalan ng Panginoon, let's say, pagdating sa devotion ay hindi siya attentive, pagdating sa devotion ay nasa sofa, nakataas ang paa. Diba? Anak, mali yan. Ang presensya ng Panginoon ay nasa ating kalagitnaan. So, kailangan ang postura natin ay angko. Diba? So, parang merong mini worship service na nangyayari po sa ating mga tahanan. Merong mini worship service na nagaganap kahit sa ating higaan, let's say bago matulog. So, some kind of that. Ano po? So, ito yung modelo na kailangan makita sa isang ama, sa isang lingkod po ng Diyos. Kagaya po ng sinabi po ni Joshua, therefore fear the Lord. Ipinakita po ni Joshua kung paano magkaroon ng tunay na pagkatakot sa Panginoon. Na kapag nangungusap ang Panginoon sa kanya, nandun na lamang ang kanyang pagpapatirapa, nandun na lamang ang kanyang pagyukod at ang pagkatakot sa kabananan po ng Panginoon. Kagaya din ng ibang mga tauhan sa Biblia, tulad po ni Isaias. Kaya nasabi niya, woe is me, for I am unclean, for I am ruined. I am a man with an unclean lips, and I dwell in people, sabi doon, in the midst of people with unclean lips. Dahil sa kabanalan ng Diyos, nagiging maingat po ang ating kilos, nagiging maingat po ang ating mga sarili. Kaya, first, in submission, and then, in obedience. Fathers must set themselves as an example in obeying the commandments of the Lord. Because in Deuteronomy chapter 10, verse 12, it says that, what does the Lord your God require from you? But to fear the Lord your God, to walk in all His ways and love Him, to serve the Lord with all your heart and with all your soul. So, hindi lang basta sinasabi natin, anak, sundin natin ang ganitong sinasabi ng Biblia, sundin natin ang mga alituntunin ng Biblia, kung hindi naman nakikita sa atin. Ito ay isang malaking sampal. Let's say, kumprontahin natin ang ating anak sa kanyang pagkakamali, pero kung ibabalik naman sa atin, bakit ikaw?
So kung hindi tayo sensitibo sa mga ganitong bagay, lalo na sa aspeto ng pagsunod sa salita ng Panginoon, napapabayaan po natin ang bahagi na dapat ay nagagampanan natin ng tama. So meron pong negligence na nangyayari. Fathers must be consciously aware of his family's spiritual needs. In Ephesians chapter 6 verse 4, it says that fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. So sensitibo ang isang tunay na ama na nakakilala sa Panginoon para sa ikabubuti ng kanyang mga anak. Hindi lang ang maibigay niya sa kanyang mga anak ay yung pinansal. So, kasi yun naman talaga ang tungkulin ng ama, ang duty ng ama, na talagang mag-provide at siya po ang maging mentor ng kanyang mga anak. But, higit sa lahat, sabi dito, to bring them up in the nurture or in the discipline and instruction of the Lord. So, kung paano natin palakihin, kung paano natin turuan, kung paano natin ituwid ang ating mga anak, ito ay naaayon sa panuntunang biblikal. Hindi ito sa panuntunang kultura or cultural. Let's say, ito yung kinalakihan natin. Ito ang pamamaraan na talagang epektibo para ang mga anak natin ay maging disiplinado, maging masunurin. Pero kung ito ay hindi naayon sa Biblia, kung ito ay taliwas sa sinasabi po ng Biblia, baka po mas itinutulak natin ang ating mga anak sa pagkagalit, mas itinutulak natin palayo ang ating mga anak, mas itinutulak natin palayo kay Kristo ang ating mga anak. Kaya sabi dyan, fathers, do not provoke your children to anger. Because during that time, so ang ama ko kasi during that time ay yung authoritative. So, kumbaga, walang pwedeng sumalungat sa kanya. Ang gusto niya ay gusto niya. Siya ang batas. Sino mang pumalaban ay talagang masasaktan. So, hindi mo pwedeng subayin kung anong gusto ng ama. So, ganun. But here, father, do not provoke your children to anger. So, there's the negative side na kung saan, kapag ganun po ang pamamaraan natin sa pagpapalaki, sa pakikitungo natin sa ating pamilya, o kahit sa ibang tao, sa halip na mapalaki natin ayon sa panuntunan ng Diyos, ay atin pong inilalayo. Kaya sabi dito, fathers must be consciously aware of his family's needs. Show them true reverence. Ipakita natin ang tunay na pagkatakot sa Panginoon. Kung paano maging submissive, kung paano maging obedient sa salita ng Panginoon. And also in verse 14, now therefore fear the Lord and serve Him in sincerity and truth, and put away the gods which your fathers served beyond the river and in Egypt, and serve the Lord. So there must be an action of putting away, and that is what we call repentance. Aside of showing them true reverence, show them true repentance. Na talagang tuluyan mo ng tinalikdan at tinalikuran ang lumang buhay, ang iyong lumang pagkatao. Proverbs chapter 1 verse 7 says, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. And then fools despise wisdom and instruction. So without fear of God, without fear of the Lord, there would be no knowledge, and repentance would be impossible. Kaya pinagpapasalamat natin sa Diyos ang bawat katotohanang ipinapaunawa sa atin. Dahil una, meron tayong banal na pagkatakot. So ang ugat ng pagkakaroon ng karunungan mula sa Diyos ay ang ating tinatawag po na banal na pagkatakot, fear of the Lord. Or in other words, reverence, awe for God. Hindi maaaring na kapag tayo po ay sumasamba sa Panginoon, na tayo ay pinagmamalaki natin yung mga nagawa natin for sa mga nakalipas na araw. Pinagmamalaki natin kung ano yung mga na-contribute natin sa araw na ito o sa araw pang nakalipas. But kung paano natin lubos na kinatatakutan ang presensya po ng Panginoon. But hindi ibig sabihin na natatakot po tayo is yung
katulad ng iba na ang motivation sa kanilang pagsamba sa Diyos ay takot. Kundi ang pagkatakot dito ay yung kaakibat nating respeto, paggalang sa kabanalan po ng Diyos. To share such precious words, our family must be done not only with firmness, but also with a penitent heart. Bukod sa ipinakita natin sa kanila ang pagiging modelo sa pagkatakot sa Panginoon, maging modelo din tayo kung paano tayo magdalamhati sa ating mga pagkukulang, sa ating mga kahinaan para sa ating pamilya, sa ating mga anak. So, we seek transparency. Kung talagang repentant ang ating puso, kung talagang responsible po tayong ama sa spiritual na usapin, we seek transparency to our family. Hindi natin nais na meron tayong itago sa ating pamilya. Sapagkat nakikita ng Diyos ang lahat sa atin. It is the gauge how much He loves them. Ito yung sukatan kung gaano natin minamahal ang ating pamilya, na hindi natin sinisik na meron tayong itago sa mga anak natin, sa ating asawa. We seek transparency. So, fathers must also be models in dealing with sin. Kung makikita po natin in Proverbs chapter 2, so sabi po dito ni Haring Solomon, Proverbs chapter 2, beginning in verse 1, My son, if you will receive my words and treasure my commandments within you, make your ear attentive to my wisdom, incline your heart to understanding, for if you cry for discernment, lift your voice for understanding, if you seek her as silver and search for her as for hidden treasures, then you will discern the fear of the Lord and discover the knowledge of God. So, ano yung approach na makikita natin sa Proverbs chapter 2? Matapang po ba dito si Solomon? Matapang ba dito yung sumulat ng Proverbs? No. Meron siyang pakikisuyo. Meron siyang with penitence. Ano ho? Sabi dito, if you will receive my words. Kung paano nakikita mo sa akin, sana itanggapin mo din. So, hindi yung ito ang tama. Ito ang dapat. Hindi naman nakikita. Diba? Show them through repentance. Fathers must also be models in dealing with sin. A biblical fear of God for the believer includes understanding how much God hates sin and fearing His judgment on sin. Maging modelo din kung paano natin tratuhin ang kasalanan, kung paano kinapupuutan ng Diyos ang kasalanan, dapat din natin kapuutan at ito ay nakikita sa atin. At natatakot tayo doon sa hatol ng Diyos. So, fearing judgment on sin, even the life of a believer, alam natin, ang Diyos kailanman ay hindi nagbago sa kanyang pagtingin sa kasalanan, kahit sa buhay ng isang mananampalataya. Kaya mayroong similarity na dapat makita sa isang mananampalataya kung ano ang dapat niyang gawin sa kasalanan. At ito ay kung ano ang nakikita ng Diyos at kung ano ang tingin ng Diyos sa kasalanan. So yun yung similarity na dapat makita, and that is to be repentant. Fathers who do know God seeks transparency to His family. It is the gauge how much He loves them. Kaya, hindi lamang yung malaki na ang ating karanasan o marami na tayong karanasan, mahaba na ang ating naigugol sa pag-aaral ng Biblia, but tayo ba'y naging ama sa ating mga anak? Tayo ba'y naging exemplary sa ating mga anak sa tagal na ng ating paglilingkod sa Diyos? Naipakita ba natin ang tunay na kahulugan ng pagsamba? Naipakita ba natin ang tunay na pagkatakot at pagsisisi sa kasalanan sa harapan ng ating mga anak? Kapag nagkamali tayo sa harapan ng ating mga anak, tayo ba ay humihingi ng tawad sa ating mga anak? Kung sasabihin natin, kasi ikaw. So sinisisi pa rin natin ang iba. Kung para sa dapat magkaroon tayo ng malungkot na puso
sa ating mga sarili. So, show them through repentance. Makita natin ang tunay na pagtalikod sa kasalanan. Huwag lamang yung may pagmamalaki natin sa marami na ito ang salita ng Diyos, alam natin ang salita ng Diyos, alam natin ang doktrina ng salita ng Diyos, alam natin ang iba't ibang areas ng katuruan. Pero kung hindi natin ipapakita ang modelong kailangan makita sa atin, anong saysay? Anong pakinabang? So going back to Joshua. So sabi po niya dito in verse 14, and put away the gods which your fathers served beyond the river in Egypt. So primarily po, ito po ay in-address ko ni Joshua sa bawat heads of the family. So hindi lang doon sa bawat Israelites. Para mas maging aware sila sa kanilang tungkulin na dapat naka-focus tayo sa tunay na Diyos. Hindi doon sa Diyos na ating nakabisnan. And then in verse 15, so sabi, before that, sabi dito, beyond the river and in Egypt. So doon sa mga locations or lugar na kanilang pinagmulan. Nasabi dito, and serve the Lord. If it is disagreeable in your sight to serve the Lord, choose for yourselves today whom you will serve. Whether the gods which your fathers served, which were beyond the river, or the gods of the Amorites, in whose land you are living, but as for me and my house, we will serve the Lord. So, show them through renewed service. So, tatlo po ito, reverence, repentance, and renewed service. So, we will serve the Lord. It is not by human decision. Hindi ibig sabihin, ikaw ay naglilingkod ngayon sa tunay na Diyos dahil gusto mo, kundi ito ay pribilehiyong ibinigay ng Diyos. It is a God-given privilege. True worship is not by human decision. So hindi ang ini-imply po dito ay piliin natin kung sino ang ating sasambahin. But sa area po ng isang unbeliever, ganun ang kanyang kaisipan, ganun ang kanyang konsepto. Kung sino yung gusto niyang paglingkuran, siyang kanyang paglilingkuran. But Joshua said, we will serve the Lord. So, he boldly declared, but as for me and my house, we will serve the Lord as long as He lives. Sabi niya, ako'y maglilingkod lamang sa Panginoon. So I renewed service. Romans chapter 12, verse 1. I urge you, brethren, by the mercies of God, to present your bodies a living and holy sacrifice acceptable to God, which is your spiritual service of worship. So this is what we call the renewed service. Hindi na ito yung old service, old way of worship, old way of ceremonial practices. But it is worship to the one true God. And that is the true worship. Amidst of our frailties and shortcomings, fathers must continue to walk wisely and accordingly before the eyes of his family. He must live under the power of the Holy Spirit. So, kailangan maging modelo din siya kung paano siya nagpapailalim sa kapangyarihan ng Santo Espiritu. To live in sanctification, to live in righteousness. Tulad ng sinabi sa Titus chapter 2, to live righteously, to live godly in this present age. Kaya, ito yung mga areas na kailangan makita natin kung talaga bang nagagampanan ba natin ng tama. Nagagampanan ba natin ng ayon sa salita ng Diyos. So, again, how to redefine worship to our family? First, show them through reverence, show them through repentance, and show them through renewed service. So, maging modelo po ang bawat ama ng tahanan. Maging modelo po ang bawat lingkod ng Diyos. And para po sa ating final passage po, buksan natin sa Hebrews chapter 12. Hebrews chapter 12 verses 5 to 11.
Basahin ko po, and you have forgotten the exhortation which is addressed to you as sons. My son, do not regard lightly the discipline of the Lord, nor faint when you are reproved by Him. For those whom the Lord loves, He disciplines, and discourages every son whom He receives. It is for discipline that you endure. God deals with you as with sons. For what son is there whom his father does not discipline? But if you are without discipline, of which all have become partakers, then you are illegitimate children and not sons. Furthermore, we had earthly fathers to discipline us, and we respected them. Shall we not much rather be subject to the Father of spirits and live? For they disciplined us for a short time as seemed best to them, but He disciplines us for our good, so that we may share His holiness. That is the purpose of God's discipline. But it is not an excuse for us to, sabi dito is, this may not serve us as a fuel to sin. Para bang hinahamon natin na, sige nga, gawin ko nga ang isang bagay na pwede akong disiplinahin ng Diyos para mapatunayan talagang ako'y kanyang anak. No. It is the fuel to fear His hatred of sin. Kung talagang ikaw ay anak ng Diyos. So hindi ang implication itong passage na ito is, dahil sinabi ng Biblia, kapag ako ay gumagawa ng mga bagay na nakasalanan. So parang na itong 1 John habitual sin. At ito ay characteristic ng hindi tunay na anak ng Diyos. So it doesn't mean na, sabi dito in verse 8, but if you are without discipline of which all will have become partakers, then you are illegitimate children and not sons. Hindi ibig sabihin, meron dumating na sakuna sa buhay mo at sasabihin mong ito ay disiplina ng Diyos, then ikaw ay anak niya. Automatically. But kung paano natin tingnan ang kasalanan, na alam natin meron itong consequence kapag ginawa natin. Na alam natin mayroong mabigat na mangyayari sa atin kapag ginawa natin. Walang makakalampas sa Diyos. Hindi natin pwedeng sabihin na kapag tayo nagkakasala, ang Diyos na may mapagpatawad. Yes, ang Diyos ay mapagpatawad in such a way na pinatawad na ng Panginoon ang ating kasalukuyan, pangnagdaan at pang hinaharap na kasalanan. Pero hindi ito magiging fuel para sabihin natin, sige nga, gawin ko uli. Lalo na kapag tayo ay nasa isang pribadong oras, nasa oras na tayo lamang, doon talaga mas nakikita ng kaaway yung opportunity na pwede tayong magkasala, pwede tayong magkamali. Diba? But ang sabi dito, verse 9, furthermore, we have earthly fathers to discipline us, and we respected them. Shall we not much rather be subject to the Father of spirits and live? For they disciplined us for a short time, as seemed best to them, but He disciplines us for our good. So kung tayo man ay nagkamali at tayo po ay tumanggap ng disiplina mula sa Diyos, it is for our good. That is the only purpose. That is the only purpose of God for our good. Romans 8:28, all things work together for good according to His purpose. To those who love God, to those who are called. And then in verse 11, all discipline for the moment seems not to be joyful, but sorrowful. Yet to those who have been trained by it, afterwards it yields the peaceful fruit of righteousness. Kaya, bukod sa meron tayong ama sa mundo na nagtuturo sa atin, mapalad, kung siya po ay nakakilala po sa Panginoon. How much more po ang ating amang nasa langit? How much more po ang ating ama na hindi nagbabago, hindi siya katulad ng isang ama na kayang paikutin ang kanyang anak sa kanyang mga gusto. So hindi ganun ang Diyos. Kung ano ang kanyang katangian, siya din katangian inihayag niya sa atin bilang ama. Siya'y maibigin. Siya'y mapagbiyaya. So, huwag nating abusuhin. Huwag nating isipin na ang
ang Diyos ay pag-ibig, okay lang na gumawa ko ng mga bagay na gusto ko. But remember, kaya may pagtutuwid. Hindi lamang upang turuan tayo sa tama, kundi upang ipakita niya na siya'y namumuhi sa bawat kamalian. Siya'y namumuhi sa bawat kasalanan at sa kabuuan ng kasalanan. Kaya, para po sa atin, sa mga lingkod ng Diyos, sa mga ama, hindi lamang na alam natin ang katuruan, ang katotohanan, kundi na ipapakita natin, na ipamumuhay natin sa harapan ng ating pamilya, sa pinakapanloob na entity, kung sino ang isang iniligtas, kung sino ang isang pinawag upang maglingkod, kung sino ang isang tunay na nagsisi at tumalikod sa kasalanan. At ganap niyang iniali ang lahat sa Diyos. Ganap niyang inihahandog ang kanyang katawan, sabi doon sa Roma, buhay, banal at kalulugod sa Diyos. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa inyong salita. Salamat sa mapagbiyayang revelasyon, Panginoon. Salamat sa pagtuturo, pagtutuwid sa mga pagkukulang, kamalian, sa mga manatahanap sa bawat isa po sa amin. Tulungan niyo po kami. Patuloy po namin magampanan kung ano po ang dapat, Panginoon. Patuloy ka namin maluwalhati sa kung paano po namin sundin at patuloy na magpailalim sa iyo, magpakita ng tunay na pagsamba kasama po ang aming mga mahal sa buhay. Purihin ka sa pangalan ng iyong anak na si Jesus.